Ilang araw na ang nakalipas ng may ulat na gumuho ang isang landfill sa Rodriguez Rizal pero wala pa rin kumpirmasyon kung mayroong nasawi at kung ilan pa ang nawawala. Una nang iniulat na posibleng nasa 50 katao ang apektado ng trahedya. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy live mula sa Rodriguez Rizal. Ian, kumusta yung sitwasyon dyan ngayon? George, sarado sa mata ng publiko ang private firm na kung tawagin natin ay ang International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated nang bisitahin ng Bilyonaryo News Channel dito sa Barangay San Isidro ng Montalban, Rizal ngayong araw ng Linggo. Pero isang abogado kabilang na yung dalawang survivors ang ating nakausap, kaugnay nga yan sa nangyaring pagguho ng sanitary landfill dito sa probinsya. Kuha ito sa gumuhong sanitary landfill sa Barangay San Isidro sa Montalban, Rizal noong February 20, alas 2 ng hapon. Makikita ang mga scavenger na nakauniforme ng pula at tila sinasagip ang mga sarili sa kinatatayuang landfill. Sila ang sinasabing mga nakaligtas sa pagguho ng bundok ng basura. Kwento ng dalawang survivors sa Bilyonaryo News Channel, umabot sa 3 pagguho ang nangyari. Una ay ang pagbagsak ng 3 bulldozer na sinundan ng 2 pang pagguho ng mga basura. Dahilan ito para mabagsakan ang anilay lagpas 1,000 scavengers, kabilang na ang 3 sa kanilang mga kaanak. Giit ng mga nakaligtas, nasa 50 ang pinangangambahang natabunan sa insidente. Pero wala pang opisyal na kumpirmasyon sa ngayon mula sa mga otoridad. Pinili nilang hindi magpakilala para sa kanilang kaligtasan. Kaya tumakbo ako doon kasi nandoon po yung kaanak ko na 2. Ngayon, pagdating namin doon, nahukay na yung 2 kong kaanak, nahukay sila. Ngayon, nung nahukay na, siyempre mahina ang katawan, linagay sa gilid. Una, maraming din tao po na tangay ng basura. Mas lalo na po yung pangalawa, mas marami, napakarami ng pangalawa. Yung pangatlo, yung po medyo konti na lang din. Pero lahat po yun pumasok sa sakrak ng basura. Bagay na patuloy na kinukumpirma ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated na silang namamahala sa landfill. Sa ngayon, nananatiling sarado ang tanggapan ng landfill sa publiko bunsod ng nagpapatuloy na investigasyon. Kabilang na ang patuloy na operasyon ng pagtatapon ng basura sa landfill. Sinubukang kunin ng Bilyonaryo News Channel ang datos ng death toll sa Rodriguez Rizal Disaster Office pero tumanggi silang humarap sa amin. Bukas pa umano sila available for interview pagkatapos ng Monday flag ceremony sa munisipyo kung saan mismong ang alkalde ang umano'y sasagot sa aming interview request. Itong January lang ay may bundok ng basura rin sa Cebu naman na gumuho kung saan nasa 36 ang namatay mula sa magkaibang kumpanya. George, sinabi ng abogado ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated na maglalabas sila ng opisyal na pahayag kaugnay sa issue at sa oras na maglabas sila ng opisyal na pahayag ay ito ay sinisiguro nila beripikado mula sa mga otoridad at kaugnayan sa tunay na bilang ng mga natabunan at namatay sa insidente. Yan muna ang latest mula dito sa Montalban, Rizal. George? Alam mo yan, private property yan, pero dapat maging transparent sila pagdating sa nangyayaring insidente sa loob, lalo pat may mga apektadong mga residente o mga nagtatrabaho dyan. Kasi that way, kapag may transparency, may iwasan yung mga speculations, At nakakalungkot lang sa bahagi ng LGU, talagang hinihintay pa nila yung kinabukasan para magbigay ng ulat. Anyway, antabayanan natin yung mga updates dyan. Maraming salamat sa iyo. Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa Rodriguez Rizal. Sa tabi ng urn na naglalaman ng mga abo ng labi ng biktimang si Amy Rose Lagasca, nakapalibot ang mga paborito niyang ulam at merienda. Dahil umabot ng 1 araw bago natagpuan ang labi ni Amy Rose sa tambak ng basura, nagdesisyon ng pamilya na magpa-cremate na lamang. Isa si Amy Rose, 24 na taong gulang, sa 3 mga ngalahig na natabunan ng bundok ng basura nitong Biyernes ng hapon sa Rizal Landfill. Nung nangyari po yung guho na yun, biglaan po.
Pero gusto ko po iligtas yung asawa ko pero hindi ko po kaya iligtas kasi natabunan din po ako. Pero yung inahanap ko po yung asawa ko, hindi ko po na siya nakita. Wala pang anak ang mag-asawa kaya si Floppy ang nagmistulan nilang nag-iisang anak. Mula raw nang mamatay si Amy Rose, tumamlay at halos hindi na umalis sa silong ng cabinet ang Aspin na nawalan din ng ganang kumain. Ang sakit po. Nung pagkawala niya sa akin. Hindi pa rin natatagpuan ang labi ng dalawa pang biktima. May mga sugatan naman daw na hindi umano nabigyan ng atensyong medikal tulad ng dalawang kaanak ni M. Hiningi ni M na itago ang kanyang pagkakakilanlan sa pangambang maapektuhan ang kanilang kabuhayan sa pangangalahid ng basura. Matapos nga raw ang pagguho, kanya-kanya ang pag-alis dahil walang transportasyon o ambulansya. Sinong umaalalay? Yung mga kapwa na lang po, gaya ng may mga kulong-kulong po. Sila lang po ang kusang naghatid po sa bawat isa na survival po. So wala hong, kunyari, mga pinatawag na ambulansya? Ay wala po talaga, wala po. Wala. Wala po. Kanya-kanya po to. Opo. Wala silang perang pampagamot kaya naisipan na lang nilang bumili ng May antibiotics. bukol naman. Napakita niyo po ba sa doktor? Hindi po naman napapacheck up. Ngayon, bukas pa nga po sana eh. Bakit mo hindi napacheck up? Kasi po, alam mo, sa kahirapan din po namin. Ay bukas pa po kami makapira. Bukas pa po namin ipa-spray. Ang International Solid Waste Integrated Management Specialist Inc. o ISWIMS ang private contractor na nagpapatakbo ng Rizal Landfill. Sa text message ng abogado ng ISWIMS na si Attorney Mark De Los Reyes, sa kanila raw tala, ang sugatan lamang ay ang 3 operator ng bulldozer na agad nilang naipagamot. Nalulungkot daw silang mabalitaan na may mga ibang sugatan dahil ang kanilang protocol ay madala agad sa pinakamalapit na pagamutan. Kung may nangangailangan pa raw ng atensyong medikal ay ipagbigay alam lang sa kanila. Sa isang privilege speech, hiningi ni Caloocan Representative Edgar Erice na imbestigahan ng Kamara ang insidente at pansamantalang ipatigil ang operasyon ng landfill. Matinding polusyon na raw ang idinudulot nito sa Laguna Bay at posibleng maapektuhan din ang Balara Water Reservoir. Naghain na rin ang resolusyon ng Makabayan Block na imbestigahan ito ng Kongreso. Sabi ng ISWIMS, bukas sila sa anumang investigasyon para sa full transparency. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kailan nyo natanggap yung report Natanggap ko ang report sa Saturday na umaga. ng MDRMO nyo? Yes, Bakit po parang late na report sa inyo? May nag-report kasi sa 911 natin, sa command center. So, nung may nag-report na gano'n, tsaka na natin na binalidate ngayon yung report. At hindi kayo, sir, nagtanong, bakit late ka? Bakit hindi nyo nalaman kaagad? Ang iniisip ko kasi doon, una gabi. Kasi, Hapon pa po nangyari. Hapon na po. Hapon kasi, ako naman kasi yun. Siyempre, ang unang-una mong gagawin doon, ma-reaction mo doon, is rescue operation. Nga po. Pero bakit hindi tumawag ng rescue ang itong landfill? May meron silang organic rescue unit sa loob. Di ba SOP dapat ipagbibigay alam din sa LGU na may nangyaring ganito? Dapat. Ipagbigay alam po ba agad? Well, apparently nga ay hindi. Pero gabi, meron kaming, unofficial information, gabi pa lang, meron na. But the official information na natanggap namin was the following day. Okay, pero hindi daw din agad pinapasok ang mga rescue team ng local? Hindi naman. Wala naman. Sir, yung... Wala. Saka kahit maglagay kayo ng rescue dyan, na-imagine nyo pa, mamaya makikita nyo kung gaano yung situation. At ngayong araw, ang Makabayan Block, ang Gabriela Women's Party, ang ACT Teachers Party List at ang Kabataan Party List ay naghain ng isang panukalang resolusyon upang imbestigahan ng House Committee on Natural Resources at ng House Committee on Labor and Employment itong nangyaring sakuna ng pagguho ng landfill sa Rodriguez Rizal noong February 20, 2026. Malinaw yung mga na-note natin ng mga violations ng Ecological Waste Act. No? Gayon din yung Occupational Safety and Health Act. Dahil dun sa mga naiulat na meron ng isang namatay, tapos meron pang nawawala. No? At yung nawawala na hindi lang 3, no, kundi meron pang sa ulat aabot ng nasa 50. No? So, nananawagan tayo na magkaroon din ng government rescue operations dito at matulungan agaran yung mga families ng victims at maski yung mga naiulat na mga nasugatan dahil dun sa
naganap na sakuna ng pagguho ng landfill. Samantala, pinatawa na ng cease and desist order ng DENR-EMB Calabarzon ang Greenleaf Landfill sa Rodriguez, Rizal kasunod ng trash slide na ikinamatay ng isang tao at pagkawala ng 2 pa. Si Paul Montibon magbabalita. Ipinatigil na ang lahat ng operasyon sa 6 na ektaryang bahagi ng Greenleaf Solid Waste Management Incorporated sa sitio Lukutan, Munti, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ito'y alinsunod sa inilabas na cease and desist order ng DENR-EMB Calabarzon. Ipinatupad ang kautusan simula Martes, Pebrero 24 matapos ang malawakang pagguho ng basura noong Pebrero 20 na nagresulta ng pagkasawi ng isang biktima. Ayon sa investigasyon ng DENR-EMB, tinatayang 420,000 cubic meters ng basura ang gumuho mula sa aktibong tipping area kung saan natabunan din ang 3 unit ng heavy equipment. Sa isinagawang follow-up investigation noong Pebrero 23, natuklasan ang malalang paglabag sa Environmental Compliance Certificate o ECC. Kabilang dito ang mga bitak sa waste bench na banta ng panibagong pagguho, matinding erosion at masangsang na amoy mula sa mga nakalantad na basura. Binigyan diin ng DENR Calabarzon Regional Executive Director Nilo Tamoria na prioridad ng ahensya ang pagpapanagot sa kumpanya sa mga paglabag na naglalagay ng panganib ng publiko. Dahil sa no entry policy, tanging mga emergency at retrieval operations na lamang ang pinahihintulutan sa Phase 5. Pinayuhan din ang kumpanya na ilipat ang kanilang tipping area sa ibang bahagi ng landfill upang hindi maantala ang waste management sa lugar. Patuloy namang binomonitor ng DENR-EMB Calabarzon ang site upang matiyak ang maayos na rehabilitation, leveling at slope stabilization alinsunod sa umiiral na environmental standards. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News.